Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Ang laban kontra droga ay laban nating lahat. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbisita niya sa PDEA Laboratory ngayong araw. Bilang patunay sa dedikasyon ng pamahalaan na masawata ang iligal na droga, tinatayang nasa 62 billion pesos na ang kabuuang halaga ng illegal drugs na nakumpiska sa tatlong taon ng administrasyon. Dagdag ng Pangulo, maraming Pilipino na ang nailigtas mula sa bigkis ng illegal drugs, pero malayo pa ang tatahakin upang tuluyang mapuksa ito. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang small-time drug offenders ang target ng kampanya kontra droga. Pupuntiryahin ng pamahalaan ang mga tunay na kalaban nito, ang mga malalaking sindikato na sumisira sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kabilang sa whole of government approach ng administrasyon, palalawakin pa ng pamahalaan, di ba? Different word. Palalawakin pa ng pamahalaan ang hakbang kontra droga. Kasama dito ang pagpapabuti ng sektor sa edukasyon, pagpapakalat ng tamang impormasyon, at pagtutok sa mental health. Inutusan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang PDEA na pagbutihin pa ang kampanya kontra droga. Bukod sa pagpapaigting ng mga operasyon upang puksain ang illegal drugs sa bansa, magsasagawa rin ng pagbabalanse ng rehabilitation and reintegration efforts para sa drug offenders. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga operatiba ng PDEA na iwasan ang karahasan sa pagsugpo sa illegal drugs. Hanggat kaya ay panatilihing makatao ang pinag-igting na kampanya kontra droga. Nais din ng Pangulo na lalo pang tutukan ang pagbuwag sa malalaking sindikato at tiyakin ang tamang pag-iimbak at pag-dispose sa mga kontrabando ng naaayon sa batas. Kaya kaninang umaga lang ay ipinag-utos ng Pangulo na ang pagsunog ng 1,304 kilos na shabu packs na na-recover na palutang-lutang sa karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Tinatayang nasa higit 8.8 billion pesos ang street value ng na-recover na mga kontrabando. Nakasalang din na sunugin ang 226 kilos na assorted drugs na may halagang 609 million pesos mula sa iba't ibang operasyon. Binisita ni PBBM ang PDEA sa Quezon City para inspeksyonin ang mga nakumpiskang iligal na droga. Kabilang dito ang mga floating shabu na nakuha sa baybayin ng ilang lalawigan sa Luzon. Ang kontrabando ay sisirain sa harap ng media sa pamamagitan ng thermal decomposition. Ayon sa Pangulo, maraming buhay ang naligtas ng mga nasamsam na kontrabando. Pinuri niya ang mga mangingistang nagsuko ng mga ito at muling binigyang diin ang mapayapang laban kontra droga. Layin po nating ilahad sa publiko ang direktiba ng Pangulo at ang mga agarang hakbang ng gobyerno para protektahan ang ating mga kababayan mula sa epekto ng tensyon sa Middle East, particular sa Iran at Israel. Pinatawag po ng Pangulo ang buong economic team at ang Department of Energy upang maglatag ng isang malinaw at mabilis na plano ng aksyon para tiyaking ligtas ang bawat pamilyang Pilipino sa banta ng pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Narito po ngayon si Department of Energy OIC Sharon Garin upang ipaliwanag ang mga hakbang at direktiba ng Pangulo. We are now open for questions. Eden Santos, Net25.
Sir, good afternoon po. Afternoon Sabi po. niyo, DOTR, DA, and LTFRB are ready to distribute the subsidy. $80 per barrel ang triggering Yes, sir. para tayo magbigay ng ayuda. Since bumaba na po siya sa 69 and we're expecting, sabi niyo po, na magtuloy-tuloy yung trend na pababa. Yun po bang ayuda na naka-ready, 2.5 billion for operators and drivers and 600 million pesos para sa farmers and fisher folks, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay nito? Well, kung tuloy siya, pero yung premise mo kasi kanina, total bumababa na. Pero posible din tumaas siya ulit, ano? So, I would just want to say na ready yung DOTR and DA. Now, when will that be distributed? If it goes down or goes up, I would rather have DOTR announce that kasi nagmi-meeting pa nga, hindi ko alam kung ano pa nangyayari sa meeting. Pero I think nililinis pa nila lahat ng logistics, ang kung ano yung paano babayaran, paano distribute, sinong tatanggap. Those are things that are still being discussed with the OTR. So, kung tuloy siya or hindi, I think they will decide on that sometime soon. Paano po natin masusure, magagaranti na hindi po mahuhulog sa corruption itong budget, itong pondo na ito para sa ayuda sa ating mga affected sectors po? Na, I guess you mean iba yung nakakatanggap? Mhm, yes, Parang hindi ganun. lahat ay talagang nakakatanggap. Kaya nga ang hindi immediate na distribute lang ang DOTR, ano. They are trying to make sure that the list is correct. That the recipients, included ba yung operators, included kung kasama ba yung drivers, kung sino mga drivers, at what kind of PUVs are included. I think DOTR is studying that. They're really, kasi ang utos yata ni Secretary Vince, we should do this ASAP, but make sure that it's a correct way of doing it. So, in fact, they're trying to talk also to the banks like Land Bank, so para mas streamline yung pag-distribute. So, all the safeguards. They're trying to do all the safeguards then. As long as the list is correct, I think that's half the battle already. Ginagawa Sir, naman nila lahat. Last question na lang po. Since ito pong nangyari sa Iraq at Israel, hindi naman po kahapon lang nangyari o last week. Sa Iran, po? no? Iraq and Israel. Iran and Israel. Huwag mong Sorry. umpisahan yung isa. Baka sumali pa. Baka sumali. Secretary, wala po ba tayong naka-reading or naka-in place na sistema or mekanismo para po sa pagbibigay ng ayuda sa mga ganitong sitwasyon? Kasi kung ngayon nyo palang pinag-aaralan, pinag-uusapan, tapos biglang bumaba, pwede palang hindi naman naibigay yung ayuda, samantalang sabi nyo kanina, noong January pa, yung nagkaroon ng mataas na presyo, dapat pala nung palang February, March, April, nabigay nyo na yung ayuda sa mga kinakailangang sektor, hindi po ba? Wala po ba tayong nakareding mekanismo or sistema sa kailan dapat ibigay yung ayuda, kailan dapat umaksyon yung gobyerno po? pag may Technically ganito? kasi hindi kailangan ngayon kasi hindi pa umaabot ng 80, no? Pero na-trigger na siya before. Hindi po yung DOE nagdi-distribute, it's DOTR. That's why we are having a meeting today para ma-check kung anong na-disburse nung January, if ever there was a disbursement, para ma-check namin yung balance. I think ang DOTR is just responding to calls of many of the sectors, kung sino ang gustong ma-include, sino ang exclude, kung magkano ang gusto nila, how many days pa dati, kasi nag 6,000 pesos yata dati yan, ano? How many days ba yung 6,000 pesos is just good enough for 1 day, 2 days? So I think the DOTR is just trying to make sure that everything's correct, kasi nga, as you mentioned earlier, it could be prone to corruption or abuse. So, DOTR has to make sure also na yung tamang tao ay makakatanggap ng tamang amount, no? I think that's a prudent way for DOTR to do. Kailan siya distribute? I cannot say now kasi that is up to the DOTR to determine. Bakit ka kasi nag-aayuda? Kasi mahihirapan yung driver mo no? Na ikarga yung fare na hindi naman nag-i-increase. So I think that's an expertise of the OTR to determine kung para ma-avoid ang pag-suffer or yung impact
sa driver nung pag-increase ng presyo ng langis. I think Secretary Vince would be in a better position. In a few days, siguro baka masagot niya na yan. Thank you. Maraming salamat, Eden. Okay, now, maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan mula sa kapita-pitaganang MPC. Okay, first question, ma'am, is from Yes, good afternoon po. Bagaman mayroong mga pagbaba sa presyo ng langis ngayon na nabanggit ng DOE, mataas man o mababa po yung langis ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Ano po yung mga specific na hakbang o direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po mapigilan yung patuloy na mataas na presyo ng bilihin, hindi na lamang po yung pork ngayon, maging yung manok ay tumataas din po ang presyo. Noong nakaraang buwan po ay nagkaroon po ng report ang PSA na may mga goods na bumababa po ang presyo. Hindi naman po lahat ng mabibili sa merkado ay mahal. At tandaan po natin, pati po ang presyo ng bigas ay bumababa na rin. At may ginagawa po, ayon na rin po sa direktiba ng Pangulo. Ang isa po na mababanggit ko po na ginawa po at naging successful po, si DI Secretary Cristina Roque, ay nagkaroon po sila ng kasunduan ng Canned Sardines Association of the Philippines kahapon po, June 23, 2025, at napagkasundoan na hindi po itataas ang presyo ng dilatang sardinas. So, sa ngayon po, at ang sabi nga po, mananatili na 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams na lata ng sardinas. So, yan lang po muna maiulat ko at hihingi po tayo ng karagdagang ulat sa DTI kung ano pa po ang maaari nating maibahagi sa inyo. Yung pong pork and chicken price po yung mataas, ano po yung ginagawa ng DA dito? Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna yung ibang mga baboy. At hihingin po ulit natin na ibang detalye kung ano po ngayon ang prevailing price sa market po ng baboy at ng manok. Pero wala pong ASF ngayon. I think hindi po yun ang main reason bakit tumataas po yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po ng mga biyahero ay parang hindi po kontrolado ng DA yung presyo sa yung farm gate price. Yun. Okay po, tatanungin po natin si DA Secretary patungkol po dyan kung may katotohanan po ang report na yan. Thank you, Eden. Ma'am Claire. Okay po. At bago po tayo magtapos, DBM, inaprubahan na ang additional 4,000 teaching jobs para sa taong 2025. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang suporta sa sektor ng edukasyon, inaprubahan na ng Department of Budget Management sa pangunguna ni Secretary Mina Pangandaman ang isa pang batch ng teaching positions para sa 2025. Aprobado na ang 4,000 new teacher 1 positions na may salary grade 11. Ito ang second batch na kukumpleto sa 20,000 teaching jobs na hiniling ng DepEd sa administrasyon. Bukod pa rito, sa naunang inaprobahan ng DBM na 10,000 non-teaching positions para sa DepEd nitong April 2025 lamang. Patunay ito sa pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsasaayos ng edukasyon education sector sa bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Presidente ay dekalidad na edukasyon para sa bawat estudyante. Aksyon, hindi bakasyon. Mabilis na naging aksyon ng MMDA sa City Government of Manila na maghakot ng basurang nagkalat sa major roads ng lungsod. Dahil po sa malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng pagtambak ng basura sa maraming kalsada. Sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr., agad na ipinag-utos ni MMDA Chairman Don Artes
ang pagpapadala ng mga dump trucks upang makatulong sa paglilinis. Ayon sa datos ng MMDA, umabot na sa 49 tons ng basura ang nahakot at dinala sa Navotas Sanitary Landfill nitong umaga. Patuloy po ang panawagan ng MMDA sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng mga drainage at kalsada, lalo na sa panahon ng tag-ulan. At di na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat. Magandang hapon para sa bagong Pilipinas.